Asunto o Areglo dito sa TV5. Andito na ang publikato, hindi ka magsisisi-ligato ng Ang kaso, Parental Authority. Maaaring pagbasehan ng batas na nakasaad sa Artikulo 213. Base rito, sa kaso ng paghihiwalay ng mga magulang, ang pangangalaga sa mga anak ay magiging responsibilidad ng magulang na itinalaga ng korte. Bibigyang halaga ng hukuman ng lahat ng bagay na nararapat isaalang-alang sa pagpapasya, kabilang na ang magulang na pipilian ng batang mahigit sa 7 taong gulang, maliban na lamang kung ang magulang na pinili ay walang kakayahang pangalagaan ng bata. Sino mang anak na wala pang 7 taong gulang ay hindi maaaring mahiwalay sa ina, maliban na lamang kung makakuha ng sapat na rason ng korte upang hindi ibigay sa kanya ang bata. Kahit nasa bahay nyo, itong si Wena, hindi mo pinapayagang ang bata ay matulog sa tabi niya. Pinapayagan po, kaya lang po talaga pong ang batang ayaw. Minsan po... Kahit tulog na yung bata, hindi mo pwedeng itabi sa ina? Siya po, dumidikit po siya sa kanya, sa anak niya. Mismo yung anak na rin naman po siyang nagtatabi sa kanya. Kaya lang po, pagising po talaga ng bata. Kahit paano bagong panganak yung bata, ayaw pa rin sa tunay na nanay? Nasa kanya rin po. Nasa akin po. Nung 1 buwan yung bata, Sa kanya rin po. Pero ano... Bakit? Bakit nasa kanya? Hindi mo pwedeng Kinukuha po tabihan? nila. Hindi ko kinukuha. Ang ginagawa Kung niya po... itatabi nila sa akin isang gabi, tapos kukunin nila ng madaling araw, bibigyan na sa akin, tapos wala na, tapos na, bibigay na sa kanila. Alam niyo po bang nasusulat sa Family Code of the Philippines, sa Artikulo 213, bawal na ihiwalay ang bata na ang edad ay 7 taon pababa sa tunay na ina. At napakasakit kung sariling lola ang nagwawalay sa sanggol na ito sa piling ng tunay na ina. Ang batas may rasyonal yan may logic yan may intent. Ang normal na bata, lumalaking normal kung nakakapiling ang tunay na ina. Doon sa panahon na very vulnerable ang batang ito, nasa formative years. Tama, halimbawa ang tunay na ina ay nawala, kinuha ng Diyos o namayapa, may substitute parental authority ang lola. Doon ka lamang magkakaroon ng karapatang alagaan talaga itong apo mong ito. Pero habang nandyan, buhay, malakas ang tunay na ina, na anak mo't dugo ng dugo, dugo ng iyong dugo, laman ng iyong laman, hindi mo siya dapat i-deprive, hindi mo siya dapat alisan ng karapatan. Labag sa batas yan. Napakaganda po na intensyon nyo. Sabi nyo, mahal nyo yung apo nyo, gusto nyo mapabuti, huwag mapariwara, maalagaan ng husto. Pero dapat pong maunawa nyo, Aling Norly, na inaapi nyo po itong anak nyo Napakasamang magtakwil ang isang ina ng kanyang sariling anak. Hindi nyo po pwedeng tiisin ang inyong anak. Dahil buhay din ang pinuhunan nyo sa anak nyo yan. Kung ang isang bata, lalo nun, bata siya nun, 16 ng anak, 17 hanggang naging 18. Kung yung pet lang, laruan lang na isang bata, alagang aso o tuta, alisin mo, agawin mo sa isang bata, child abuse. Guilty po kayo ng child abuse. Mula ng mga anak, ang batang ito na ngayon ay nasa 18 years old na, age of majority. Dahil hindi laruan, hindi manika pong inaagaw nyo, tao, sanggol. Nasusulat sa batas, sa family code ng illegitimate child, hindi pwedeng iwalay sa tunay na ina. Kahit po yung tatay niyan, hindi pwedeng agawin sa kanya. Siya po ang may sole parental authority. Hindi po kayo. Parang nararamdaman ko, kaya gusto nyo po yung batang yan nasa inyo para ito ay mapuwersa na umaganap buhay, na pati kayo ay masustentuhan. Pero nakahihindi. Galing saan ang kinikita ng batang ito? Saka gustuwang mabuhay ang kanyang anak. Kaya kayo po ang unang may obligasyon na ilapit ang loob ng apo nyo sa tunay na ina. Pero hindi ganon. Kayo po ang naglayo. Ibang klaseng kaso po ito. Gusto nyo bang dalhin sa DSWD na lang ang sanggol na yan, ang batang yan? Ayoko po. O, pareho kayong wala. Ayoko. Kasi wala ka rin trabaho. Kung di kayo magkakasundo, tatawagan ko ang DSWD para kunin sa inyo ang bata. Anong gusto nyo po? Asunto o areglo? Areglo na lang po. Areglo na lang po. Bigay mo yung bata sa tunay na ina. Gabay ka. Hindi naman aalisin sa'yo ng anak mo, di ba? Hindi po. Na mahalin din niya ang anak mo. Apo niya yun Pero wag mo siyang agawan ng anak.
Wala kang karapatan na agawan ng anak ang ina na anak mo rin. Kung gusto niya na umuwi sa Bacolod, makisama sa tunay na ama ng batang ito. Nasa edad na siya para magpasya roon. Sa puntong ito, tawagin na natin si Attorney Revelyn Dacpano para sa inyong kompromiso. Sa huli, nagkasundo ng mag-inang sina Edwina Owena Francisco ang nagrereklamo at ang inireklamo niyang ina na si Norlin Francisco na una, ibibigay ni Norlin ang apo sa pangangalaga ni Edwina. Pangalawa, parehas silang paglalaanan ng pagmamahal ng anak ni Edwina at bibigyan ng proteksyon ang bata. At panghuli, gagabayan na magkabilang panig ang bata para mailapit ang loob nito sa tunay nitong ina na si Edwina. At kung hindi tutupad si Aling Norlin dito, ay sapilitang ibabalik at iwawalay sa kanya ang bata. Dahil sa ilalim ng batas na parental authority, ang bata ay dapat mapunta sa tunay na ina nito na si Edwina. Ayan mga kapatid, ang naging desisyon ni Wena at ni Norlin. Pero agree kayo mga kapatid natin dito? Mami, ikaw, tama ba na kay Wena na ang batang 2 years old? Oo naman, kasi siya yung tunay na ina. Lahat ng bagay gagawin niya para sa anak niya. Kahit si Hodong magtrabaho siya ng pangit or basta susuportahan niya yung anak niya sa kahit na anong paraan. Ikaw, Mami, ipagkakait mo ba ang apo mo sa iyong anak? Hindi ko po ipagkakait ang apo ko sa aking anak dahil dapat lang na malaman ng apo ko kung sino ang tunay niyang ina. Eto naman, tingnan natin naman sabi ng ating kapatid dito. Masasabi ko lang po sa kanya, ipakita niya sa nanay niya na responsable siya sa pag-aalaga ng anak niya, na hindi na kunin ulit. At yan ang say ng ating mga kapatid. Nais kong sa pag-uwi nyo ay maging mag-ina kayo nagmamahalan. Ang isang batang nabubuhay sa away, lalaking palaaway. Yung gabay nyo bilang lola, kailangan ng isang batang ito. Yung gabay mo, kailangan din ng anak mong ito. Tagapayo ka nila. At ang lola ay handang umunawa sa lahat. Dapat uliran po kayo. At ikaw naman, Wena, sikapin mong maging karapat-dapat na ina sa batang ito. Sapagkat sa sandali na papabayaan mo ang batang ito, pwedeng kunin ng husgado sa iyo ang pag-aaruga sa batang ito at ibigay sa Estado sa pamamagitan ng DSWD. Ayusin mo ang buhay mo. Opo. Maraming hanap buhay na marangal at mas marangal para lumaki ang batang ito na kanya ka ring ikararangal. Laging tandaan ang lahat, palaging sa batas. Lahat ay patas. Ito ang public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Salin muna ng anak. Okay. Tatawin niyo ba ako? Oo, bakit? Pare, sabi ko. Ba? May nireklamo nyo? Anong ako po? Sila po yun ang bugbog. Kung sinungaling ka? Hindi na pa rin ito kaya. Ayos naman natin. Saan ba? 17 years old. 17 years old pa lang pala ito eh. Minor de edad pa siya. Batang-bata. Kaya kayo tatlo dapat makulong. Sina? Kami naman ka na po. Nandito na ang public at hindi ka magsisisi.